Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Taong 1992 nang maganap ang karanasang ito at kami ng kuya ko ay nakikitira sa bahay ng aming tiya sapagkat ang mga magulang namin ay maagang pumanaw. Sa mga panahong ito ay mahigit 1 taon pa lamang ang nakakalipas magmula nung nagsimula kaming tumira doon. Yung lupain kasi na pinagpatayuan ng bahay ng aming mga magulang ay kinuha ng may-ari kaya wala kaming magawa. Sa mga panahon din po na ito ay hindi pa namin masyadong kabisado ang lugar nila tiya sapagkat hindi naman kami palagala. Kaya minsan ay naliligaw pa kami ni kuya. Isang umaga noon, habang ako ay merong ginagawa sa likod ng bahay, ay tinawag ako ni kuya at pinapasok sa loob ng bahay kasi merong sasabihin ng aming tiya. Agad naman akong sumunod sa kanya at sa pagdating namin sa pagkainan, "Oh, kayong dalawa, magbihis kayo at pupunta tayo sa bundok," sabi ng aming tiya. "Bundok? Ano pong gagawin natin doon?" Nagtatakang tanong ni kuya. Yung kapatid ng asawa ko ay nakatira doon. Karawan niya ngayon, kaya magbihis na kayong dalawa. Sagot pa ng aming tiya at agad naman kaming nagbihis ni kuya. At siya nga po pala, wala pong anak si na tiya. Ang kanyang asawa naman ay maaga ring pumanaw nang dahil sa isang sakit. Pagkatapos namin magbihis ni kuya, ay inutusan ako ni tiya na kumuha ng isang basong asin. At ang akala ko noon ay gagamitin namin ito sa pagluluto. Subalit, meron palang dahilan kung bakit kami nagdala nito. At matapos ang mahigit 1 oras na lakaran, ay narating namin ang paanan ng bundok. Hindi namin akalain ni kuya na ganun pala kalayo ang bundok mula sa baryo nila tiya. Ito rin po ang unang pagkakataon na naglakad kami ng ganun kalayo. At bago pa man kami magpatuloy, ay meron namang babala sa amin si tiya. "O kayong dalawa, kapag meron tayong makakasalubong, ay huwag na huwag kayong tumingin sa kanilang mga mata," sabi ni tiya. "Bakit naman po? Anong meron dito?" tanong naman ng aking kuya. "Hindi ito ang tamang oras para sagutin ko yan. Mamaya na sa pag-uwi natin," sagot pa ni tiya. Tumango na lamang kami at nagtinginan at saka nagpatuloy. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay meron akong nararamdamang kakaiba. Parang hindi magandang ihip ng hangin doon. Nakakailang at nakakabingi din ang katahimikan. Sinasabi din ng aking sarili na maging alerto. Sa lahat ng napuntahan kong lugar, doon na ako nakaramdaman ng mabigat. Dapat sana ay gagaan ang aking pakiramdam sapagkat napapaligiran kami ng mga nagtataasang puno at maganda pang tanawin. Pero hindi. Sinasabi din ng aking sarili na merong kakaiba doon. Yun lang. "Malayo pa ba tayo?" tanong ni kuya. "Medyo. Konting tiis na lang at makakarating din tayo doon," sagot naman ni tiya. Maya-maya lang ay narating namin itong mataas na parte ng bundok. At mula doon ay meron akong natatanaw ng mga kubo at halos natatakpan ng mga nagtataas ang puno. At siguro mga 2 kilometro ang layo mula sa amin. Kaya agad akong nagtanong kay tiya kasi parang nakahiwalay po ito sa mismong baryo na kung saan kami naroroon. "Tiya, parte pa ba yan ang baryo na ito?" tanong ko sa kanya, sabay turo sa bahagi na yon.
Huwag mong ituro. Bulalas naman niya, sabay tapik ng aking mga kamay. Nagtataka naman kami kung bakit ganun talagang kanyang reaksyon. Bakit po tiya? Ano pong meron doon? Tanong ko naman. Mamaya na sa bahay. Huwag nang maraming tanong. Sagot naman niya at agad naman akong tumango. Makalipas pa nga mahigit kalahating oras, sa wakas ay narating namin ang bahay ng kapatid ng asawa ni tiya. Tawagin natin siya sa pangalang Mang Banoy. Agad naman niya kaming pinapasok sa kanyang bahay at pinakain ng agahan. Ito bang unang pagkakataon na nakapunta kami doon ni Kuya at ito rin ang unang kita namin kay Mang Banoy. Ang gaan ang pakaramdam ko sa kanya kasi napakabait. Makalipas naman na mahigit 2 oras ay merong dumating na buntis at isang ali. At ang unang tingin ko ay mag-inang mga ito. Pinapatawag nila si Mang Amboy o Mang Banoy. At tamang-tama na ako yung nasa labas ng bahay. Kaya pumasok ako at tinawag ito. Mang Banoy, meron po naghahanap sa inyo. Sabi ko sa kanya. Agad naman siyang huminto sa kanyang ginagawa at sumunod po ako sa kanya. Oh, ano ang problema? Tanong ni Mang Banoy sa buntis. Magpapahilot po sana ako sa inyo. Nang sa ganun ay may tamang posisyon ng bata. Sabi ng buntis. At dito ko lang nalaman na si Mang Banoy ay marunong palang manghilot. Agad naman niyang pinapasok ang buntis sa loob ng isang silin at sinimulan ng hilot. Ito yung talagang uso sa mga panahong ito. At nalaman ko rin kay tiya na si Mang Banoy ay marunong ding gumamot ng may sakit na merong kaugnayan sa kababalagan. Tanyag din daw ito sa bayan na iyon. Kaya kahit kaarawan niya sa araw na ito, ay tinutulungan pa rin niya mga lumalapit sa kanya. Kaya bumilib ako. Patapos naman niyang hilutin ng buntis, ay humingi naman ang ali ng isang pangontra. Kasi ilang gabi na rin daw silang pinaparamdaman. At binigyan naman po sila. Maya-maya lang ay nakaamoy ako ng mabango. Na sa buong buhay ko ay noon ko lang talaga naamoy. At makalipas lang ilang sandali ay nakita ko si Mang Banoy na palingon-lingon sa kanyang paligid na tila ba merong hinihintay. Hanggang sa nagsabi ito na nandito na siya. Nagtanong naman si tiya kung sino pero ngumiti na lamang si Mang Banoy. Kumuha ng pangkain at naglakad papunta sa labas ng bahay. Nakita ko na tumungo ito sa ilalim ng isang malaking puno. At doon niya inilagay ang pinggan na may lamang mga pagkain. At nakita ko siyang nagsasalita na para bang merong kinakausap. Talagang napaka-misteryoso ng mga sandaling ito. Hindi ko mapigilan na magtanong kay tiya. Makalipas naman na mahigit kalahating oras, ay pumasok na rin si Mang Banoy sa loob ng bahay. Kinausap naman niya kami ni Kuya at kinamusta ang sitwasyon namin. Bandang 3:00 ng hapon ay napagpasya naming umuwi na sapagkat malayo ang aming lalakarin. Inatid naman kami ni Mang Banoy at nagbigay pa ito ng babala. Medyo bilisan nyo lang paglalakad ha. Hindi magandang ihip ng hangin dito ngayon. Marami kasing buntis. Sabi niya. Ganun ba? Sige, maraming salamat Banoy. Sagot naman ni tiya sa kanya at alam ko na ang ibig niyang sabihin. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay nakaramdam talaga ako ng mabigat. Ibang-iba ito sa naramdaman ko nung papunta pa lamang kami doon. At sinasabi ng aking sarili na merong umaaligin. Palingon-lingon naman ako pero wala naman ako nakikitang kakaiba. Subalit meron na kaming nadidinig na tunog na parang gawa ng isang ibon. At ito rin ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon. Kakaiba talaga doon sa bundok na yon. At napapasabi ako na hindi na ako babalik pa. Maya-maya lang ay meron kaming nakasalubong. Isang matanda at isang lalaki na sa tingin ko ay mag-ina. Taga saan kayo? Tanong ng matanda. At sinabi naman ni tiyang pangalan ng kanilang baryo.
Galing ba kayo kay Banoy? Doon din ang punta namin. Sabi pa ng matanda at tumango naman si Tia bilang tugon. Sige. Pag-ingat kayo doon. Lalo pat, parang mainit ngayon dito. Nagsisilabasan sila. Dagdag pa ng matanda at alam namin ang kanyang ibig sabihin. Sa aming pagpapatuloy ay meron pa kaming nakasalubong na buntis. Mabilis po ito kumaglakan at meron pong sumusunod na mama sa kanya. Nakita namin na tila ba nag-aalalang buntis at nagulat naman kami sa ginawa ng aming tiya. Uy Iya, kanina ka pa namin hinahanap. Ano ka ba? Tara na. Sabi niya sa buntis. Pero alam kong nagkukunwari lamang ito na magkakilala sila. Mabuti naman at yung buntis ay marunong ding sumabay sa agos. Ay opo, meron na kasi akong binili sa baba. Naliligaw ako. Mabuti na lang at nakasalubong ko kayo. Bumalik na tayo sa bahay. Sagot naman ng buntis at nakita namin na yung mama na sumusunod sa kanya ay nakatingin sa amin na masama at agad itong bumalik sa kanyang pinanggalingan. At ang ibig sabihin ay sinusundan talaga niyang buntis. Diyos ko, maraming salamat sa inyong tatlo. Kanina pa niya ako sinusundan. Natakot na ako kaya pinilisan ko na ang aking paglalakad. Alam ko na meron siyang intensyon. Makikita naman sa kanya mukha. Sabi ng buntis. Kaya ko nga yun ginawa. Kasi mukhang takot ka na. Sagot naman ni Tia. Sa pagdating naman namin sa bahay ng buntis, ay taus-puso po itong nagpasalamat. At nalaman namin na hindi pala siya taga doon. Bali nakikitira lamang siya sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Sa susunod, huwag ka nang lumabas ng mag-isa. Alam mo naman siguro ang mga bali-balita. Sabi naman ni Tia sa kanya. Wala ko kasi ako magagawa. Yung asawa ko ay nagtatrabaho. Yung nanay naman niya ay hindi na nakakalakan. At si tatay ay hindi pa nakakarating. Kaya napilitan akong bumaba. Sagot naman ng buntis. At nalaman din namin na nagpapagamot din po ito kay Mang Banoy kung meron siyang nararamdamang kakaiba. Hindi nagtagal ay nagpaalam na kami sa kanya. At sa kalagitnaan ulit ng aming paglalakan ay nakasalubong ulit namin ng mama. Pero ang sabi ni Tia, wag daw naming tignan sa mga mata. Kaya ito rin ang aming ginawa. At nung makalampas na kami sa kanya, ay dinig na dinig ko ang kanyang mga sinabi. Mga pakialamero. At agad naman akong tumingin kay Tia at kumiti. Napailing naman ito at kumisap ng isang beses. At nang marating namin ang paanan, ay dito na kami nakahinga ng maluwag. At ang akala namin ay magiging tahimik ang araw na yun. Meron na palang nagtirim ng galit sa amin. Sa pagpatak ng gabi, ay napansin ko na yung isang aso ni Tia ay hindi mapakali. Pabalik-balik ito sa pintuan. Tila ba merong tinitignan sa labas at saka babalik ulit sa amin. Parang meron siyang gustong iparating. Alam naman natin na matalas talagang pakiramdam ng mga aso. Tia, anong nangyayari sa kanya? Parang meron siyang nakikita. Sabi ko at agad naman siyang tumingin sa kanyang alaga. Oo nga no, kanina pa yan. Sandali. Sagot naman ni Tia at agad siyang naglakad papunta sa pintuan. Tumingin-tingin ito sa labas ng bahay at saka sinarang pinto. Pumasok na kayo sa inyong mga kwarto at wag muna kayong matulog. Malakas ang kutob ko na merong umaalig ngayon dito. Dagdag pa ni Tia at tumango naman kami ni Kuya. At bago pa man kami pumasok ay nagbaon ako ng isang basong asin at isang itak. Kasi baka pasukin niya kami. Maya-maya lang ay nakarinig kami ng isang malakas na uwak na nanggagaling sa bubong ng aming bahay. At narinig namin ni Kuya na parang naghihingalo si Tia. Kaya dali-dali kaming tumungo sa kabilang kwarto. At nang makarating kami doon,
ay nakita namin siyang nakahandusay at nakahawak sa kanyang dibdib. Dali-dali namin siyang nilapitan ni Kuya at binuhat. Tiya, anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Pero hindi po ito makasagot sapagkat hinahabol na niya ang kanyang hininga. Hanggang sa nakarinig kami ng mga yapak sa bubungan na tila magawa ng isang tao at kasabay nito ay nakakarinig din po kami ng angin. May kung anong nag-udyok sa akin na banggitin si Mang Banoy at sabi ko, asawa ni Tia ang kanyang kapatid. Para bang nagparinig ako, kaya wag na wag siyang magkakamali. Sa maniwala o hindi, Sir Chris, ay biglang huminto ang mga yapak at nakarinig kami ng lundag sa gilid ng aming bahay. Tila ba nasindak po ito sa aking sinabi. Si Tia naman ay unti-unti nang nakahinga ng maluwag. Tamang iyong ginawa. Gusto ko ring banggitin si Banoy. Pero hindi ko magawa nang dahil hindi ako makahinga. Alam kong siyang sumasakal sa akin, kaya hindi ako makapagsalita. Bulalas naman ni Tia. Ano pong gagawin natin ngayon? Tanong ko naman. Bukas ay pupuntahan natin si Banoy. Sabihin natin na merong nambubulabog sa atin dito. Alam ko, naggaling siya sa baryo na yun. Sagot ni Tia. Saang baryo? Nagtatakang tanong naman ni Kuya. Naaalala niyo bang nakita namin mga bahay mula doon sa bundok? Tanong ni Tia at tumango naman kami ni Kuya. Pinansagan yun na baryo ng mga aswang. Kaya sinabihan kita na wag mong ituro. Sagot naman ni Tia sabay tingin sa akin. At natigilan naman kami. Ipapaalam ko to kay Banoy. Nang sa ganun ay maturuan ang leksyon ng nambulabog sa atin dito. Magkaibigan si Banoy at ang kanilang parang leader. Nire-respeto nila si Banoy kasi alam nila ang kaya nitong gawin. Kinakatakutan siya ng mga aswang doon. Sabi ni Tia. Tumangon na lamang kami ni Kuya at ang mga naikwento ng kanyang asawa sa kanya tungkol sa baryo na yon ay kinuwento din niya sa amin. Madaling araw na nung kami natulog. At sa pagsikat ng araw ay nagbago ang isip ni Tia. Hindi na daw ito magsusumbong. Pero kung paparamdaman ulit kami sa araw na ito, ay mapipilitan na ito. Pero hindi na rin nangyari yon. Dito ko lang nalaman ng lahat-lahat tungkol kay Mang Banoy. At ang dahilan din daw ng kamatayan ng asawa ni Tia ay kulam. Pero nang dahil daw dito ay nagkaroon ng kasunduan si Mang Banoy at ang parang leader ng mga aswang sa baryo na yon. Wala na ring ibang naikwento si Tia sa amin kung ano talaga mga naganap doon sa bundok at kung bakit talagang kinakatakutan si Mang Banoy. Ayaw niya itong ikwento sa amin. Kaya wala kami magagawa ni Kuya. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. At ako po si Sir Chris, ang inyong narrator.